I'm June Abinis. I'm using my partner's account kay I cannot do live sa June Abinis and Ernest Abinis na account. So hindi ako masyado ma-uptick sa live. But I have to do this before they will delete or shut down my account. Dahil naawa ko sarili ko. Naawa ko sa mga Pilipino. Mas naawa nga ako kay Tate Digong. Mismong mga pulis na tinulungan ni Tate Digong, walang ginawa. Ang mga pulis natin, karamihan duwag. Kinsa man ang mulaban sa Pilipino. Kada adlaw, gusto nila pildihon ang Duterte. Mismo si Sara ni Ingon, gusto nila patyon si Sara. Dapat handa sila sa consequences ng kanilang mga ginagawa. Mahirap yung kapag inano ka na, kapag sinits ka na, kapag pinapanagot ka na, hindi mo na kayang panindigan. Yun ang mahirap yan. Kaya ang gawin na lang nila nitong mga DDS vloggers, ilaban nila sa kaso. Ganun lang yan. Ha? Ako, isa sa lead convener kagabi, 12 a.m. in the morning, pumasok ang at least isang dosinang pulis, mostly from Manila, with a search warrant. And I was shocked kasi if they are to file a case against me of cyber libel, bakit nila kukunin yung cellphone ko if they have the evidence? Kasi normal sa case, if you have the evidence, you have to show the court that you have an evidence and arrest me. Una yung warrant of arrest, ito baligtad. Inuna nilang kunin yung cellphone ko at PC ko, personal computer ko sa bahay. They barged in at middle of the night and refused me to have my lawyer witness sa ginawa ng mga pulis. I have nothing against the police na bumarch because pumasok sa bahay ko kasi they are under the instruction of the big boss, lalo na ni General Torre na namimihasa na sa pag-violate ng mga people's right, mga basic rights. So si General Torre namimihasa na to silence anyone. If he can silence the KOJC, which is a very powerful group, a very big group, sino ba naman si June Abinis? Ordinaryong tao lang tayo. Naging lead convener ako sa Cebu Maisog Rally kasi talagang pagod na ako sa kalokohan ng gobyerno natin. Pero anong ginawa nila? The night before na mag-rally, pumunta sila 12 a.m. at saka yung style nila sa pag-search, it took them 4 hours. They really tried to parang wear me out. Kaya naman nilang kunin yung cellphone ko in 30 seconds eh. Tapos yung PC ko in maybe 10 minutes. But they have to prove yung cellphone ko, dina-download nila yung laman. I think pinano nila. Tina-transmit nila sa Manila yung content ng cellphone ko without my authority. With my verbal disagreement, sabi ko, that is illegal. You have no right to tamper my cellphone, pero ginawa pa rin nila. Pumasok sila, kinuha yung cellphone ko, sinaksak sa laptop nila, dinownload yung mga laman. So basically, my cellphone was tampered. Dapat ebidensya yun eh. If I really committed a crime against General Torre na human rights violator, bakit kailangan nilang kunin yung cellphone ko, magkuha pa sila ng search warrant if they can just file directly a cyber libel against me if they have the evidence? So ang ginawa nila, they did a search warrant. They issued a search warrant in the middle of the night.
the night before the rally, knowing I was one of the core group, para lang hindi mapagbigyan ng mga Cebuano na makapag rally. Kasi ay yung mismong grupo ko sa lead convener puro volunteers. Kaya mga kabunyog, ito, pag-usapan na natin itong topic ko ngayon. Binira na ni General Torre ang DDS na nag-fake news sa kanya. Ha? Ang tinutukoy kong DDS na vlogger ay si Jun Abenes. Itong si Jun Abenes, mainit ang dugo ni Torre kasi nakikita niyo yung picture na yan dyan. Yung picture na yan ni General Torre, pinost yan nung DDS vlogger na si Jun Abenes. Alam mo, napag-usapan namin yan ni General Torre nung nagkita kami doon sa hearing ng TRICOM. Ay di ba nandun din si General Torre sa hearing ng TRICOM tungkol sa mga fake news. Tapos nagpakilala ako sa kanya. Kasi yun lang yung unang meeting namin ni General Torre. Yun ang unang meeting namin. Sabi ni General Torre. Sabi ko, General Torre, ako si Attorney Enzo Recto. Nung panahong hinahanap mo si Kibuloy doon sa Davao, lagi kitang binablog. Suportado ko yung mga pinagagawa mo doon. Kahit binabatikos ka na, sabi ko, ako suportado kita. Tuwang-tuwa siya. Salamat, sabi niya, attorney. At kininto niya sa akin, alam mo, sabi niya, yung mga nagpi-fake news na yan. O alam mo naman yung nagpapalabas na ako daw ay na-hospital, may sakit daw ako. Nag-post pa ng picture ko na hospital ako. Sabi ko, sila ano yata yan, yung DDS vlogger na Jun Abenes, sabi ko. Oo, kakasuhan ko yon. Sabi niya, ito nga, tama naman yung ginawa ni General Torre. Actually, nag-search sila dun sa bahay ni Jun Abenes. Hindi naman illegal yung search kasi may search warrant. May search warrant. At pag may search warrant talaga, lahat ng nakalagay doon sa search warrant na pwede mong halughugin at kunin, pwede yon. Ang tawag doon, search and seizure. Ang masama, kung nagbigla kang pumasok doon sa bahay na wala kang search warrant, illegal yun. Kaya ang lumalabas dito, may search warrant naman na hawak sila General Nicolas Torre. At syempre, dahil ang nakumit na di umano'y krimen ng nasabing vlogger ay cyber libel, nagkakalat ng mga maling balita tungkol sa kanya. Sabi ni General Nicolas Torre natakot, nabahala masyado ang aking pamilya kasi nasa hospital ko. Imaginin mo naman ipopost ako na nasa hospital. Hindi naman ako na hospital. Kaya sabi niya, hindi ko talaga palalampasin yung vlogger na yun. Yung pala, nag-apply na pala siya ng search warrant. Nag-grant naman yung application ng search warrant. Nung nag-grant yung application niya ng search warrant, sinerve niya yung search warrant. So pinuntahan niya dun sa bahay. Pinuntahan nila sa bahay at sinerch nila. Kinuha nila yung mga bagay na nandun na ebidensya laban dun sa vlogger. Halimbawa, yung laptop o yung computer niya. Kaya nagrereklamo ngayon itong si Jun Abenes, sabi niya, na-violate daw ang kanyang karapatan. Bakit daw pati yung kanyang cellphone at sa kanya yung computer ay kinuha? Sa search and seizure kasi, ano man na ebidensya na magagamit, ano man na ebidensya na magagamit, at nakalagay naman doon na ang isi-search mo, kung kukunin mo ay ito, desktop o laptop, cellphone, basta nakalagay yan doon sa search warrant. Ang requirement yan, particularly described. Ibig sabihin, nakalagay talaga doon sa search warrant kung saan hahalughog, ano yung hahalughugin, ano yung kukunin. Yun. Hanggat mayroong search warrant, hindi pwedeng magsabi yung DDS vlogger na nalabag yung kanyang karapatan. Kasi ang mahirap, kung pumasok doon ang mga otoridad na walang search warrant, yun ang illegal. Illegal search yun. Pero mayroon namang search warrant Siyempre, kung kinuha man ang kanyang cellphone at kinuha man yung kanyang laptop, siyempre, yun yata ang nakalagay doon sa search warrant Siyempre, ang kasong isasampa sa kanya, cyber libel. Ano ba ang nakalagay doon na dapat i-search? Kasi nag-apply ng search Bakit kailangan mag-apply ng search warrant si General Torre? Ay hindi niya mapapasok yung bahay na yun ng legal kung wala siyang search warrant. At ano yung search warrant na yun? Yun ay autoridad na binigay ng korte. Search warrant yun. Ibig sabihin nun, pwede nilang pasukin yung lugar, kung anong lugar ang kalagay doon. Pwede nilang pasukin yung kwarto. Pwede nilang halughugin yung kwarto. Pwede nilang tingnan, hanapin yung nakalagay doon. Kung may nakalagay doon, desktop, cellphone, yun, pwede yun. Kaya yung pagkuha ng desktop at saka cellphone, legal yun. Kung yun yung nakalagay sa search warrant, na halughugin yung
kwarto, tingnan yung desktop, tingnan yung cellphone, kunin yon kung mga ebidensya talaga yon, legal yon. Kaya, ang malinaw kasi dito, itong mga vloggers, tulad nitong DDS vloggers, dapat handa sila sa consequences ng kanilang mga ginagawa. Mahirap yung kapag kapag sinits ka na, kapag pinapanagot ka na, hindi mo na kayang panindigan. Yun ang mahirap yan. Ikaw ba naman talaga? Tingnan nyo yung picture na yan, pinakita si General Torre nasa hospital. Ay talagang mainit yung dugo ni General Torre. Bakit daw pinalabas na na-hospital siya? Hindi naman siya na-hospital. Hindi lang isang vlogger yan Kaya lang ito yung inunahan na yata ni General Nick Torre. Alam nyo, saludo doon ako dito kay General Nick Torre. Kasi talagang ikaw nga naman, ikaw yung hepe, chief ng CIDG, Criminal and Investigation and Detection Group. Paano mo mahahabol yung mga may kagagawa ng krimen sa mga tao kung sariling gumawa ng krimen sa'yo, hindi mo mapanagot? O di ba? Malaking insulto yon. Hindi mo nga mapanagot yung iba sa kagagawa nila sa ibang tao, yung sa sarili mo, lalo na. Kumbaga, tama itong ginawa ni General Torre. Pinakita niya na hindi siya pwedeng gawa ng basta-basta ganon. Fake news, minura pa ba? Sabi ni Rolando Gonzales, attorney, minura pa si Torre ng malutong yan. Kita nyo? Kaya ito, ang freedom of speech kasi, saka ang freedom of expression, karapatan mo yan. Nasa Bill of Rights yan. Pero huwag ka lang susubra. Huwag ka lang susubra. Tulad niyan, fake news na yan at disinformation. Ikalat mo ba naman na na-hospital si Torre? Ay di syempre yung pamilya niyan. Siguro na nag-alala na ng sobra. Yan mga kabunyong mga kaya matagal na yung sinabi ni General Torre, papanagutin niya yung mga fake news na yan na nagsusulong. Jun Abenes, Ronaldo Gonzales. Ngayon, bakit natagalan? Ay nag-apply nga ng search warrant. Hindi niya naman talaga yan mapapasok yung bahay na yan kahit pa siya CIDG chief kung wala siyang search warrant. So ngayon, nakuha niya na yung search warrant, pinasok na yung bahay. Nakuha ngayon yung mga cellphone at saka yung laptops. Nagre-reklamo ngayon yung vlogger, bakit daw kinuha yung mga personal niyang gamit. Ay normal yun. Kung ang nakalagay doon, pwedeng kunin, lugugin yung kanyang cellphone at desktop, legal yun. Ang mahirap kung sinaktan siya. Hindi naman yata Saka anyway, ang mangyayari naman dyan, hindi naman kaagad-agad makakasuhan yan. Dadaan pa yan sa prosesong legal. Kaya, pa lang naman yun search warrant pa lang naman yun. So, ibig sabihin, pag nakuha yung mga ebidensya sa kanya, saka pa lang naman siya masasampahan ng kaso. Sa pagsampa sa kanya ng kaso, dadaan pa yan, pwede pa siyang mag-preliminary investigation yan. Ang ibig sabihin ng preliminary investigation, pwede niya namang ilaban na idaan siya sa preliminary investigation. Sa preliminary investigation, mag-iimbestiga muna ang DOJ, prosecutors. Hindi naman ibig sabihin na may nakuha ng ebidensya, guilty na siya. Hindi pa yun, mahabang proseso pa yan. Kaya ang gawin na lang nila nitong mga DDS vloggers, ilaban nila sa kaso. Ganun lang yan.